Hello guys, good evening. Ito nga pala si Kuya Sunny Vlog. Di-details ko pala sa inyo ang aming pong pag-alis mula Pilipinas hanggang Jeju po. Ipapakita ko po sa inyo ang aming mga expenses, mga nagastos sa crew, sa airline, sa food, at lahat-lahat na po guys. So ang aming pong alis po is December 11 to 15. 4 days po kami nag-tour. At 3 po kami, ang aking pong anak at ang aking pong may bahay. So, ang ticket po namin ay nakuha namin sa Google Flight kasi po wala pong diretsong flight from Manila to Jeju. So, ang nangyari po, nag-connect flight po kami from Manila to Hong Kong, then Hong Kong to Jeju. Sa flight po namin, Manila to Hong Kong, sumakay po kami via Cebu Pacific. Ang alis po namin is 3:35 p.m. December 11, at tumalis po kami ng hapon, 6 p.m. at ang arrival po namin yon sa Hong Kong, 6 p.m. Ang nagastos po namin from Manila to Hong Kong is 8,919 pesos. Ayun po ang aming naging payment. Sa Hong Kong po, nag-antay kami ng halos 8 hours bago po umalis. So, umalis po kami sa Hong Kong ng 2:45 at dumating po kami sa Jeju Island ng 10:20 a.m. So, December 12 na po, nasa Jeju na kami. Sa flight from Hong Kong to Jeju, ang sinakyan namin is Hong Kong Express. Ang nagastos po namin, Hong Kong to Jeju flight is almost 17,596. Divide by 3, 5,865. With food na po yun sa aeroplano. So, ang aming return flight po, Hong Kong Express, sinakyan namin pabalik. Ang ticket po namin from Jeju to Hong Kong, almost 12,162. Divide by 3 equal to 4,400 pesos kada tao. So, Hong Kong to Manila, inabot po siya ng 23,097 pesos. So, yun po ang aming nagastos. Ang total ticket fare po namin is almost 61,774. Divide by 3 equal to 20,591 pesos. Ang aming pong accommodation sa G-Hotel, 4 days po, from December 12 to 14 is 5,944. Divide by 3, 1,981. So guys, ang hotel namin, okay naman po siya, maganda. Napakalapit sa lahat, sa market. Kahit saan pasyala, napakalapit lang po niya. Nilalakad lang po na at maganda po maglakad during that month, December. So, napakalamig po niya, guys. Ang amin pong araw na, nung dumating kami, nagpahinga lang kami ng konti. At padating po ng hapon, lumabas po kami, napakalamig. Punta po kami ng downtown Jeju. Naganap po kami ng mga makakain. Doon po kami nakapunta sa Dongmun Market. Marami purong makakain. Yung mga barbecue, bread, prutas. Napakaganda po. At higit sa lahat, napakamura po guys. So, yung first day po namin na namasya lang kami doon sa lugar lang, sa downtown lang po. Napakaganda, napakalinis guys. Hindi po kayo magsisisi. Travel po namin yung aming day tour. Jeju South and West. Napakaganda rin po. Dahil one day authentic tour sa Mount Talasan kung saan po kami umawak ng yelo at nag-ikot-ikot sa sobrang lamig at doon po may museum. Makikita nyo po kung ano itsura ng island na Jeju. So, Osuluk Tea Museum kung saan po yung sa ginagawa nila yung mga tea, beauty products. Ang product daw Innisfree. So, napakaganda guys. Marami doon beauty products. Lalo-lalo na sa mahilig sa magpapaganda. Doon po kayo makakita ng mga beauty products na mura din po. At mura. Makakabili po kayo dahil may discount. Dahil yung tour guide nyo, bibigyan niya kayo ng parang sinasabi ng number. So, bibigyan talaga nila kayo ng discount guys. So, sa Jusang Jolly Day, maganda rin po. Doon sa Cheongjeong Falls, kung saan na very nature po. Mas magagandang falls, matataas at malinis ang tubig. So, Jeju Jawal Province po, okay din po doon. So, ang total po na expenses namin sa booking sa Klook, umabot po siya ng 2,818 pesos per person. Okay. Yun po guys, napakaganda po. So, yan po ang aming first
first tour. Ito na po ang second tour namin. Jeju UNESCO. Original day tour po namin to sa sa experience namin through premium sa Jumol Natural Recreation Forest. Napaganda po kung saan po iikot po kayo doon sa kanilang mga magagandang forest na hagdanan na napakataas. Ikutin nyo po yan. At doon po sa Jongpok Village, kung saan po yung mga lumang bayan nila, makikita po na para po lang kayo nasa Pilipinas, sa Batanes, puro stone po, ipinol po nila na bahay. Napakaganda, napakatibay. At ang mga bahay nila ro, pares sa Batanes. Kung saan po kumain kami ng Black Pork, yung samgyup na napakasarap. Marami po siyang side dishes. Kasama na po yun sa aming tour. So guys, yung Hangyo Museum, kung saan po yung mga matatandang sumisisid sa dagat na almost 20 feet na walang anumang gamit, yung kanilang pansikwat lang sa mga mahuli nilang octopus, seaweeds, lahat po. Yan. At saka Jongsang Sunrise Peak, maganda rin puro, napakalamig. At saka Jeju Stone Park, kung saan maraming storya na matututunan nyo po, kung saan karamihan ng Korean teledrama, doon sinushooting, guys. So guys, ang total po na gastos namin doon is 3,566 per person. So, kayo na guys, napakaganda, hindi ko kayo magsisisi pag nakapunta po kayo ng Jeju Island. So guys, ang aming pocket money, binili na rin namin doon sa pinuntahan namin na marami pong mga souvenir na mabibili. Mas maganda, mag-pocket money lang po kayo. Nasa sa inyo po kung magkano dadalhin nyo. Pero be sure po na makakabili po kayo ng mura at napakaganda. Ang travel insurance po namin guys dito sa Pilipinas, inabot po kami ng 1,050. So divide po sa tatlo. So umabot lang po ng 350 pesos kada isa. At ang travel tax po namin is 4,860. So divide po sa tatlong tao, aabutin po siya na 1,620 per person. So ang total po ng nagastos namin lahat sa travel namin sa Jeju is 119,741. Tatlong tao na po yun guys. So divide nyo po yun sa tatlo, aabutin kayo ng 39,913 kada isa. So na-enjoy nyo po ang lahat ng inyong travel. Sa ibang details po, guys, lalagay ko na lang sa description box na makikita nyo po sa vlog na ito. So guys, maraming salamat guys. Sana nakuha nyo at sana makapunta rin po kayo guys. Maramdaman nyo rin ang naramdaman namin na kahit pa paano nakapag-relax at nakakuha kami ng konting pahinga sa buhay. Thank you guys. Good night. Bye.